krimen na nangyayari at higit sa lahat yung mga walang tigil, no, na gumagawa ng hindi maganda laban po sa ating batas. Ngayon ay mayroon po tayong tinatawag, Kernel, na five criminal justice system, no, sa ating bansa. Yung pillars ba ang tawag dyan? Ay pwede po ba ninyo kaming mabahaginan kahit lang po, kasi we have 5 parts of 5 pillars. Ang number 1 yung law enforcement, prosecution, judiciary, tapos penology, and then yung community. Ang gusto lang po namin malaman regarding po dito sa law enforcement at ang community. So ang law enforcement consists of the officers and men of the PNP, NBI, and other agencies. Tanong ko po, Kernel, sa 100% na tiwala ng tao noon sa ating mga tagapagtupad ng batas, ay nabawasan na po ito ngayon ng ilang porsyento. Sa kadahilanan ay marami pong gumagawa ng kapalpakan ng ilang pong ahensya o miyembro nito na dapat na nagpapatupad ng tamang batas. Kernel, bigyan po kami ng konting idea regarding dito. Magandang gabi po ulit. Tama po yan dahil sa criminal justice system po natin is number 1 nga ang law enforcement. Sa madaling sabi po ay malaki ang aming ginagampanan dahil kami ang nauuna. So parang computer po ito. Garbage in, garbage out. So pag mali na ang pagpasok kaagad sa simula, ay di mali na po yan hanggang sa dulo. Gaya na sinabi ko po, parang computer. So kinakailangan po ay sa law enforcement pa lang ay ayusin na. For example po, magbigay po ako ng halimbawa ay ang kaso ay murder. So ang ginawa ng pulis ay basta sinabi lang na ito ay may pinatay, ganito, hindi inilagay yung mga qualifying aggravating circumstance. So ang lalabas po niyan ay magiging homicide. Pagkatapos, pag napatunayan pagdating din doon sa korte na ito pala ay murder, hindi na po pwedeng baguhin dahil ano na yun kumbaga dumaan na sa proseso. So magiging homicide na lang imbis na dapat na ay murder. So gaya na sinabi ko po, garbage in, garbage out. Kung sa law enforcement pa lang, ayusin na natin. At hindi po namin ito magagawa kung walang tulong ang mga mamamayan. Okay po, Kernel. Takbo po tayo. Ang pinag-usapan natin sa law enforcement. And then, isa doon sa niloloob ng 5 pillars ng justice system po natin is about the community. Ano po ba ang pwedeng maitulong ng komunidad? Kasi ganito po, nababahala po tayo na marami nang nangyayari ngayon. Kahit may pandemya, kahit dapat ang mga tao ay nakapokus doon kung paano sila mabuhay na maayos, no? At nakapokus sa kanilang mga trabaho dahil nga itong problemang ito na dumating sa ating bansa. Kaya lang parang mas nakikita natin na lumulutang sa mga Facebook, sa napapanood natin na mas dumadami ngayon yung gumagawa ng ganitong mga hindi magaganda na labag sa batas. Ano po ba pwedeng maitulong ng community na tulad namin para sa pulis? Malaki po ang ginagampanan talaga ng community dahil hindi po kaya kaagad yan ng law enforcement. Ilan lang po ang puwersa ng ating kapulisan, ng NBI. Ang population po ng Pilipinas is more than 100 million. So, kinakailangan po talaga ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan. Pag hindi nagpagtulungan ang mga mamamayan para masugpo ito ay medyo mahihirapan po ang law enforcement. Unang-una sila po ang magbibigay ng affidavit, sa kung may investigation. So kung walang tulong sa kanila, walang mangyayari. Maliban pa po doon, hindi rin naman kaya ng pulis na mabantayan lahat yan dahil napakaluwag po ng area. So pwede naman pong ang mga mamamayan ay mang-aresto ng tao. Meron po tayong tinatawag na citizens arrest na kung saan otorisado po silang mang-aresto kapag may nangyayaring krimen sa kanilang area at dalhin kaagad sa pulis. Ganyan lang naman po ang procedure. Napakasimple lang po.
Kasi pag hindi po nila yan dinala sa pulis, dinala nila sa kung saang area, kaunti lang po ang diferensya ng kidnapping at saka ng arrest. So, inuulit ko po, pag umuli po ang mamamayan, dalhin ka agad sa presinto. Huwag nang patagalin. Ganyan naman po ang proseso. Bahala na po ang pulis kung ano ang susunod na proseso. Okay, Colonel, isang tanong pa po. Dahil po sa nangyayari po ngayon sa ating kapaligiran, no? Ang karamihan sa mamamayang Pilipino ay medyo takot na po mag-report sa pulis. So ano po ba masasabi niyo at paano po ba natin makukumbinsi ang iba nating mamamayan na kung saan ay parang ang tiwala ay nawala? Kumbaga ay para bang kinakatakutan nila na imbis na nasa puso nila na ang pulis ay makakatulong para sa kanila. Ngayon ang karamihan ayon doon sa ating pong naoobserbahan sa usap-usapan, bakit pa tayo magre-report? Delikado tayo dyan, baka tayo papagkamalan. Ano po bang masasabi niyo dyan? Well, marami naman pong paraan para i-report ang isang krimen. Hindi naman kinakailangan na magpakilala ka kung ayaw mo talaga. So, pwede ka namang tumawag na lang sa telepono. Concerned citizen, marami na ngayon ng communication. Pwedeng sa internet, pwedeng sa telepono, pwedeng sa cellphone. Marami pong paraan para maipaabot natin sa kapulisan kung ano ang dapat gawin. Okay, Colonel. So, ngayon, pwede po bang ninyong ma-challenge o mahamon ang taong bayan na kailangan 100% na pagkatiwalaan nila ang mga law enforcement, especially ang pulis, na makakatulong sa pagsugpo ng krimen maliban doon sa tulong ng mga komunidad. Sige po, Colonel, para at least malaman ng mamayang Pilipino na huwag silang matakot. Lumapit sila dapat sa pulis, hindi kung sino-sino. Opo, tama po yan. Dahil mandato po yan, pulis na tumulong sa mga mamamayan. Yan po ang sinumpaang tungkulin ng pulis at saka naka-uniforme naman po yan. So kung meron pong hindi magandang ginawa, identify natin. O pwede natin isumbong din sa nakatataas sa kanya o kahit sa doon sa mga disciplinary authority, pwede po sa PLEP o sa kung saan man pong dapat ireklamo sapagkat identified sila, naka-uniforme, mas mapagkakatiwalaan po talaga. So, Colonel, maliban po sa pagpunta sa mga police station para magsuplong o magsumbong o mag-report sa mga nangyayari sa bayan, meron po ba tayong mga hotline o para kung saan ay makatulong ang bayan at mamayang Pilipino makapag-report sa nangyayari sa kanilang mga paligid? Para kung saan ay hindi na sila matakot mag-report. Mayroon ba tayong hotline? Mayroon ba tayong hotline, Colonel, sa PNP? Mayroon tayong hotline, di ba? Meron naman po, pero hindi ko po dala ngayon. Okay. So, nasa ano siguro I think search nila siguro yung PNP hotline makikita na nila yan. So, Colonel, maraming salamat sa iyong oras at panahon na kung saan ay gusto lang na kaunti lang kasi yung ang ano natin dito kumbaga time. Binabudget natin ang oras dito. So maraming salamat, at least naintindihan po namin, Colonel, yung regarding po sa yung pwedeng maging tawag dito, maging tulong ng komunidad para naman dagdag pwersa as force multipliers, dagdag pwersa sa PNP, no? So, okay po. Thank you po, Bishop. Maraming salamat po, Colonel. Mabuhay po kayo and God bless you. God bless po. Okay, thank you very much, Police Colonel Luisito Bolivar. Bigyan naman natin ng masigabong palakpakan dyan, si Colonel. Okay, punta naman po tayo sa religious sector. Para alam mo, kung wala ang mga religious sector, wala yung mga pastor, pare o ano pa man, imam na nanalangin para sa bayan, ay walang pwersa, no? O walang tawag dito, asista sa espiritual na mga bagay. So,
Tawagin muna natin si Bishop, pagpakilala muna siya at anong simbahan niya at ano yung mga ginagawa niya. Bishop Santiago Cruz Jr. Bishop James, sorry. James Cruz. Bishop, gandang gabi. Magandang gabi, Bishop Capablanca, no? At ako po si Bishop James ng Save Church. Diyan po kami sa may Fairview, Commonwealth. At ako po yung pinagkatiwala ng Diyos na manguna sa simbahan yon. God bless po. Okay, Bishop. Ito kasi bilang religious leaders at ikaw ay representative ng Pastors Association for the Restoration and Transformation Incorporated. Yung nakalagay na transformation, no? Ano po ba, Bishop, ang pwedeng magawa maliban sa pananalangin ng mga pastor para maipurso ang pagbabago para sa bayan? Bilang kabahagi na isinusulong ang kapayapaan at kaayusan ng pagbabago sa bansa, ano sa palagay mo ang pwedeng maitulong ng mga religious sector sa pagbabago, Bishop? Actually, Bishop, ang religious sector handang tumulong sa ating bansa at mabigyan na ng pagkakataon. At eto nga, yung ating organisasyon na yung tinatawag nating life coach o yung tinatawag na swim, na makapag-share ng gospel o tinatawag na actually hindi naman na ibalik yung moral kundi enhancement Okay. Kasi alam natin na karamihan naman ng mga men in uniform nangako yan sa bansa na talagang magtatrabaho at tutulong doon sa kailang sinumpang pangako, talagang gagawin nila. Kaya lang, in the long run, namamali sila. Kaya, ang paggabay ng Biblia o yung salita ng Diyos sa bawat men in uniform, kailangan lang maintindihan yung tinatawag na batas ng Diyos Kasi yung batas ng Lord, fair yun alam naman natin, lahat ng pinaghugutan ng batas sa ating bansa, wala namang pinagbulan yan kundi ang Biblia. Kaya nga, pagka ako ay nagtuturo sa mga kapulisan ng tinatawag nating enhancement moral enhancement, isa sa pinakagusto kong tinuturo yung word na loyalty Diba? Kaya nakakalungkot minsan nalolomuha ang ating mga kapatid na mga kapulisan dahil nadadamay sila sa bagay na hindi dapat nilang suungan. Kaya ang pagkakandak ng tinatawag na swim sa bawat presinto o sa bawat istasyon, malaking tulong ito upang ang mga pulis mahimasmasan. Lahat naman ng tao may problema diba? So minsan sabi ko nga, as a pastor, bawat individual na tao o bawat pamilya kailangan ng mayroong spiritual leader na pupuntahan niya sa panahon ng kanyang problema. Yung mga kapulisan po, nagkakaproblema din. Lalo na kapag malaki law nila. No? Yung makayapos ng problema Minsan naipis sa isang bagay na ayaw naman nila. Dahil nga inutos ng nakakataas. Siyempre sa mga kapulisan po, kapag sinabi ng senior, walang magagawa yung junior. Diba? Pag hindi ka sumunod, tatapon ka dun. Kaya minsan nag-struggle yung kailang kalooban. And paano nababalansihin yun? Kaya minsan, namamali sila ng tinatawag na lakad. Doon papasok yung tinatawag na counseling ng mga pastor. Doon papasok yung prayer ng mga pastor. Doon papasok yung enlightenment ng Word of God sa buhay ng mga kapulisan para hindi sila madamay doon sa tinatawag na maling gawain ng mga kapulisan na namamali ng landas. Diba? Hindi naman kasi lahat ng pulis talagang masama. Sabi nga nung unang panahon, di ba? Kapag ka naliligaw ka, tumawag ka ng pulis, di ba? Dadaling ka kung saan ka nakatira. Ngayon, pagka naliligaw, huwag ka na tatawag ng pulis, di ba? Nililigaw ka pa. Kaya lang, nakakatuwa dahil naibalik na ngayon yung tinatawag na swim o yung tinatawag nating moral enhancement program sa bawat presinto. Okay, maraming salamat, Bishop. Mamaya babalikan kita, Bishop. Sige po. Ito, kausapin muna natin dalawang transport na ito. No, welcome po natin yung GUP at ang UTPG. Umpisa natin si ang founder ng UTPG, si Christopher Ingo.
Christopher Ingo. Magandang gabi. Magandang gabi, Chairman. Ako po si Christopher Engo, ang founder ng UTPG. Ang UTPG ay samahan ng mga TNBS. Ang ibig sabihin is United TNBS Philippines Group. So ako po yung founder ng grupo. Ilan na yung nasasakupan ng UTPG? Ngayon, Chairman, meron kaming 150 na members. So, isang taon pa lang kami pero meron na kaming 100 na members. So, ang UTPG ngayon ay tumutulong din. Parang ang adhikain at ang ano ng UTPG ay tumulong at makatulong. Hindi lang yung pangsarili namin na kapakanan ang iniisip namin. Ang iniisip din namin ay makatulong kagaya ng mga nangangailangan. Kaya nabuo yung grupo namin. Ang mission and vision ay tumulong sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga namin, sa mga members namin na nangangailangan. So, parang din yung sa amin, parang charity rin ang ginagawa namin. Okay. Yun lang po. Oo, sa panahon ito dumadami na parang nagsusulputan ng mga transport, no? So bilang sinasabi mo may adhikain maliban doon sa pagtulong nyo sa bayan at sa mga nangangailangan. Ano pa ba yung ibang mga ginagawa ninyo? Diba, nagsiservisyo kayo sa bayan, naghahatid kayo ng mga pasahero. Sa palagay mo, founder, Ingo, no? Christopher Ingo, founder Christian Ingo, palagay mo, marami bang nagiging problema minsan ng mga drivers po natin sa pagbiyahe o wala naman? So far, Chairman, sa 2 taong ko ng pagiging Grab driver, wala naman naging problema. Ang naging problema lang namin is sobrang traffic sa Ayan talaga. sa bansa natin. Pero hindi naman mawala 'yan. Tama. Pero napakalaking tulong po ng TNBS dahil lang TNBS mismo kahit saan po kayo mag-book, meron ngayon. So, kahit madaling araw, alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, alas 12 ng gabi, alas 12 ng tanghali, kahit saan meron pong TNBS. So, kami na mismo ang lalapit doon mismo sa harap ng bahay. So, napakalaki po ng naitutulong ng TNBS. Kahit sa anong oras po na magbubuk po kayo sa amin, meron po kayo masasakyan. Napalaki serbisyo po ang binibigay ng TNBS namin. Okay, thank you very much. Okay. O ating isang bisita rin, no? Siya po ang GUP President and founder din ng isang transport, no? Si Rose Dorado. Magandang gabi, Chairman. Yes. Ngayon, ano bang advokasya ng inyong grupo? Maliban doon sa pagtulong mo sa bayan, pagdating sundo sa mga pasahero, pagpunta sa iba't ibang lugar, mayroon ba kayong mga advokasya, mga mission o vision na ginagawa ang inyong grupo? Bali yung grupo namin, yung GUP, Grabbers United Philippines. Bali yung kasagsagan ng yung pagputok ng volcano, yung ash. Bali tulong-tulong yung mga grupo na mag-serve ng mga donation papunta doon sa Batangas. Kasi 'di ba nagkaroon noon ng volcano ash. Maraming naapektuhan noon, kaya maraming tinulungan din namin. Libreng sa kayon? Hindi po, libreng sakay, mga donation po. Kami naghatid kayo. Naglikom kami ng mga donation sa mga grupo, sa mga members. At saka sa mga admin pala dyan, hello sa mga admin ng GUP, sa mga members ko. Nanonood ngayon sila, Independent to, under 45 groups. Kung nanonood kayo, like and share lang sa YouTube channel ni ni Bishop Elerica Blanca. Okay, bilang mga transport group, ito, di ba, accredited kayo, registered kayo, ano man tawag dyan? Kay Grab. Accredited kay Grab. Sa LTFRB, ganun din, di ba? Yes po, franchise. Oo. So, pag accredited, tapos registered, siyempre legal yan. Yes po. Natural, okay. Ano yung masasabi nyo sa mga, katuloy yung mga nahuhuli, na naghahanap buhay sa gitna ng pandemya, nagsusumikap na makaraos araw-araw, napagtitripan daw ng ilan nating mga tawag nila, buhaya ang tawag nila sa kalsada. Tapos mai-impound, no? Oo, ano masasabi nyo doon na magkano yung tubos? Paano ba? Ano ba ang sistema niya? Bakit nai-impound? Ikaw, founder. Chairman, magandang gabi po. Napakaganda po ng iyong katanungan.
Yung mga ganyan na sitwasyon, kung ikaw ay bumibiyahe na legit na TNBS, wala ka dapat ikatakot at ikabahala. Number one, unang-una dapat legal ka, nakarehistro. So, mahirap bumiyahe pag hindi ka kumpleto ng papeles. So, ngayon, napakahirap ng renew ng mga namin ngayon kasi may tinatawag kami na na PA. Ano yung PA? Ang ibig sabihin ng PA is Provisional Authority. Okay. So, kung wala kang Provisional Authority, hindi ka pwedeng bumiyahe. So, as a Grab driver, as a TNBS legit, kailangan mong i-fulfill yung mga requirements para hindi ka maging colorum. Okay? So, yung sinasabi nila na PA, Provisional Authority, yan yung kung paano ka bibigyan ng LTFRB na magkakaroon ka ng prangkisa. So, ngayon, yung prangkisa namin, ang tawag doon is CPC. Certificate Public of Certified Public of Documents, yung gano'n. Okay. Okay, so kailangan natin yan na yung CPC na yan. Kung wala ka yan, so kailangan mong i-apply yan. Hindi ho ganyan kadali ang mag-apply na bilang TNBS. Napakadami pong requirements. Okay. Siguro kung sa mga 10 requirements meron kang ipapasa. Nandiyan yung DTI, BIR. So yung mga parking garage. So kailangan mong picturean. So kailangan may pera ka sa bangko ng 50,000, 50,000, hindi million 50,000 lang. So yun ang kailangan ng bilang So dadaan ka pa rin sa butas ng karayom. Ano yung mga nababalitaan natin? May mga grupo dyan na nagpapatakbo na wala naman pala, tanggal na sa Grab, tanggal na sa TNBs, nagpapatakbo pa rin. Ano masasabi mo dyan, Rose? Yung ating presidente ng GUP, mga ganyan, tinanggal sa Grab, tapos tinanggal na TNBs, tapos nagpapatakbo pa rin. Ano yung kolorum ba yan sila? O anong tawag dyan? Matatawag natin yan mga kolorum kung wala silang legal na mga requirements. O kasi meron tayong nababalitaan na isang grupo na tinanggal na sa isang tapos nakikipag-connecta sila sa mga ahensya o mga company. Ano, legal pa rin ba yun? Para sa akin, Chairman, yung ganyang sistema is hindi siya legal. Number one, wala silang authority na bumiyahe sa mga franchise. Kasi wala silang papel. Okay. So ang lalabas sa kanila kolorum. So ang sinasabing legal, ikatulad namin na TNBS na may mga papel like CPC tsaka Provision Authority. So pag lumabas na diyan, wala nang hindi mo na masasabi na legal ka. So kung ikaw ang i-hire ng isang kumpanya na magsundot hatid ka, masasabi sa iyo kolorum ka. So diyan po nang sisimula yung mga huli-huli sa mga TNBS. Okay. So, mayroon kang dagdag, presidente ng GUP, baka meron kang gustong dumagdag. Yes po, tama. Ano Dapat dati? po maging legal yung mga requirements para hindi naman kawawa yung lalo na yung mga operators na mga nahuhuli ng mga sasakyan. Okay, Madagdag so, ko lang, Chairman, yung maging fair sana tayo sa sa larangan ng TNBS. So kami po lumalaban po kami ng patas at parehas. So dumadaan po kami sa butas ng karayom. Kaya sa buong UTPG, sa mga members, magmula sa admin, tsaka officers, tsaka members namin, lagi namin sinasabi na pumatas tayo sa laban. So kailangan din natin magsakripisyo na maging legal tayo para iwas huli. Okay, so thank you very much. Nakikinig po yung ating pong mga tagapakinig. Kung kayo ay mga drivers, tagahanap kayo ng grupo na legit at legal. May mga sarili kong sasakyan, gusto nyo maghanap buhay. Nandito lang yung dalawa nating grupo, ang GUP. Anong GUP ulit? Grabbers United Philippines. Okay. At ang UTPG? UTPG, United TNBS Philippines Group. Shout out sa mga UTPG, mga paps, sa lahat ng mga UTPG. Shout okay, out. pagkakataon na po natin mga kababayan, yung mga gustong kumita ng patas, magkaroon ng konting income, no? Yung mga sasakyan nyo, contact our number. Diyan lang naman, no? Sa nakikita nyo dyan at kontakin nyo lang po ko at i-endorse ko kayo dito sa dalawang presidente. Okay, balik tayo kay Bishop. Bishop, kanina napag-usapan nyo yung Moral Enhancement and Values Promotion Program regarding sa PNP. Yes. Ngayon, ang tanong naman natin, kasi ang lahat ng mga religious organization ay patuloy na nanalangin na mabago ang bansa natin.
patuloy na kung saan ay gumagawa ng kanya-kanyang mga aktibidad upang may pakita na talagang sumusuporta ang kanya-kanyang mga organisasyon, ng mga religious organization. So sa palagay mo, Bishop, ano pa ang masigit na kailangan gawin ng mga tulad ng mga iba't ibang organisasyon? Ano ba yung pwede nating talagang may pakita na hindi lang talaga prayer yung ginagawa natin at pagbabahagi ng salita ng Panginoon, may other option na pwedeng ipakita sa bayan ng mga pastor, mga church, no, ng mga organisasyon talagang tumutulong ng gusto. Actually, Bishop, sa mga pastor, bilang pastor, hindi lamang tayo dapat nakapokus sa tinatawag na spiritual activities. Okay? Halimbawa, sa bawat community, so dapat kumo-connect tayo dun sa mga barangay kung paano makatulong ang simbahan. Kaya nga may tatawag na word of chaplaincy Kasi yung word of chaplain kasi, Bishop, pagka tinawag, halimbawa, pastor ka, nag-chaplain ka, hindi lamang para kumuha ka ng ID, magkaroon ka ng papel, kundi tatrabahuin mo na titingnan mo yung buong komunidad mo is member mo. Ang gospel kasi hindi lamang siya sinisiya sa magitan ng salita. Okay. Kundi ang gospel ay sinisiya sa magitan ng pagtulong sa ating kapaligiran. Okay. No? Halimbawa sa ating mga komunidad, kapag alam mong may matutulungan ka, sabi ko nga minsan madali mag-share ng gospel meron ka lang 3 gagawin Una, matuto ka munang tumulong. Diba? Pag nakita ng kapwa mo yung pagtulong sa'yo, kahit hindi ayaw ng gospel, makikinig kapag nakatulong ka sa kanya. Kasi yung tinatawag na tayong mga Pilipino, meron tayong tinatawag na utang na loob. Madali tayong tumanaw ng utang na loob. Tama, no? tama. Kaya kapag gusto nating mabago ang ating bansa, simulan natin sa pagtulong ng mga maliit na bagay. Isipin natin paano makakatulong kay kapitan, paano makakatulong kay kagawad, paano makakatulong kay sir, paano makakatulong sa ganitong lugar. Bakit? Para kapag nakita yung active natin na pagtulong na hindi lamang sa spiritual area, na madali tayo makapag-share ng gospel. At madali tayong lapitan kasi approachable tayo. Minsan, sa ating mga pastor, na hindi tayo nalalapitan sa ganung area kasi ang alam nila, puro spiritual lang tayo. Bakit? Di kasi natin ipapakita minsan kung paano tayo tumulong sa ibang area. Kaya nga, minsan, ako, Bishop, bilang sabi ko nga, nung nalaman ko merong tinatawag na alternative learning system, yung ALS. ALS, oo. Diba? Nagpakandak ako ng ALS sa church. Okay. Nagpakandak ako, tapos naghanap ako ng mga kabataan na hindi pa nakatapos ng pag-aaral. And it so happen, nakita ko yung mismo mga member ko pala, yung mga kasama ko pala sa church. Sa community, nag-invite ka? Nag-invite ako sa community. Okay. Pero siyempre, dahil nga nag-invite ako, nalaman ng mga member ko, may mga member pala ko na hindi pa graduate ng high school. So, okay. doon ko nakita, sabi ko, napakainang pala. Nung linash namin yung alternative learning, nakatulong tayo, no? Sa part namin sa church, nakagraduate na, nakapagtrabaho na, tapos yung mga kabataan nasa paligid na kick out, nawala na sa natulungan natin. So isa yun sa mga idea para makatulong. Yung mga religious organization hindi lang nakatutok doon sa loob ng simbahan. Yes. Ibig sabihin kailangan gumawa rin sila ng paraan. Oo, mag-isip paano mo sila maaabot, not only in the sharing the gospel. Kasi pagka ako nung nag-start ako ng church planting, wala akong dalang Biblia Kasi masyadong ang tao pagka kala mo dinadala mo religion 'di ba? So, yung pagtulong, ako, biyaya ng Lord, nag-start ako, naghanap lang ako mga may sakit. Pag may sakit ang tao, pag pray mo lang, biyaya naman ng Lord, gumagaling. Okay. No? Walang medisina. Walang medisina. Doon natin nakita yung habag ng Diyos. Yung habag ng Diyos, dumating sa kanila. Kasi ang gustuhan ko na makatulong sa kanila. Okay. No? So kaya dapat huwag nating lilimitahan na yung bilang mga lingkod ng Diyos, mga pastor, ng pagtulong natin, hanggang doon lamang sa 4 na sulok ng simbahan. Okay. Lumabas po tayo at makita natin ang pangailangan ng bawat community at kung paano po tayo makatulong. Okay. So, kung makikita natin, dapat imbitahan ang lahat o i-challenge o hamunin
ang Yes. lahat ng mga religious organizations na magkaisa. Sa palagay mo, tanong ko, Bishop, may pagkakataon pa talaga bang magkaisa ang lahat ng mga religious organization sa sarili mong opinion? Para mapakita natin na sa taong bayan na patuloy natin ipinapananaimba sa pagbabago, pagkakaisa, kapayapaan. Pero sa mga religious organization, sa palagay mo, Actually, Bishop, pag-asa kaya? Magkaisa? May pag-asang magkaisa ang bawat religious organization sa prayer. Okay. Meron sa prayer. Pero yung magkaisa alam mo, ang anday pag prayer mo sa Pilipinas, lahat yan sasama. Okay. Di ba? Pero yung pagsasamahin mo, kasi may kanya-kanyang paniniwala. May kanya ikaw ba, Bishop, sasama ka sa akin, Bishop ako, tapos, hindi po kasi pwede magsama-sama na walang mamumuno. Natural. Karamihan, ayaw nila ng pinamumunuan sila. Wow. Di ba? So, pwede tayo magsama-sama bilang mananampalataya. When we draw near in the presence of God, sama-sama tayo mag-pray. Itas natin ba sa Pilipinas, and we believe na through prayer, malaki nagagawa ng panalangin. Malaki. Kung di natin kayang magsama-sama physical, yung doktora natin, magtipon-tipon tayo, kasi pag nagsama-sama tayo, nagpakantahan pa lang, yung ibang silent type, ayaw ng ganong kanta, di ba? Pag nakantahan ng silent type, yung magugulong kumanta, ayaw naman, di ba? Hindi na magkikasama. So, posibilidad, pwede tayong magsama-sama. Saan? Sa area ng panalangin. Okay. So, panawagan ka sa mga religious organization para kung Opo. saan, panawagan mo sila. Mga kapwa ko lingkod, bilang pastor o bilang ministro o bilang tinawag ng Diyos, patuloy po nating ipalangin ang ating bansa. Kasi, ang bansang Pilipinas, kahit ano mangyari sa bansa Pilipinas, damay po tayo dahil dito po tayo nakatira. Ano man ang mangyari sa bansa Pilipinas, damay po tayo kasi Pilipino po tayo. So wag natin sabihin na, ay, religyoso kami, may separation ng church and state. No. We need to draw near to God. Ipag-pray po natin ang ating bansa na maayos. Ako ang prayer po, mga kapwa ko lingkod, sabi ko, Lord, mag-raise up ka talaga ng totoong leader sa aming bansa nang mayroong banal na pagkatakot sa iyo. Yung mayroong banal na pagkatakot sa iyo na marunong, sabi ko nga, di ba kapag ang isang politician, bago siya pag nag-oath taking, di ba, inahawakan yung Bible at saka nanunumpa, di ba? Pero sabi ko, bakit ang Biblia ginamit sa kanilang oath taking pero ayaw nilang gamitin ang Biblia para kasangkapanin ang Biblia para sa kanilang pamumuno. Hindi lamang po ang Biblia ginagamit sa oath-taking para manumpa. Ang Biblia po ginagamit kung paano pamunuan ang bayan o lugar na nasasakupan mo. Na kailangan magkaroon ng takot ang tao. Diba? So kaya nga po ang challenge ko at ang panawagan ko sa kapwa ko lingkod, patuloy po tayong lumuhod, patuloy po tayong manalangin. Ano man ang sekta mo, mag-fall po tayo sa isang common denominator po natin, that there is one God. Tama. Isa lang naman talaga ang Diyos. Okay, maraming salamat, Bishop James Cruz. Amen. Maganda yan. At narinig sana ng mga religious organization na kung saan ang pag-asa ng Pilipinas, unahin muna natin sa mga religious organization upang kung saan maidulog natin Amen. yung ating mga kahilingan talagang magkaroon ng pagbabago Yes. ang bansa at magkaroon ng kalayaan lalo na sa pandemyang ito. Amen. Balik tayo dito sa dalawang transport, yung founder ng UTPG at founder ng GUP. Bilang mga transport at nakaanib kayo sa Community Force Multiplies for Peace Incorporated, no? At nakita nyo kung ano ang mga aktibidad na ginagawa sa buong Pilipinas. Namimigay tayo at namamahagi ng mga relief goods. Pumupunta tayo sa mga probinsya at iba pa natin ginagawa para makatulong sa bayan ko. Bilang mga affiliated group ng CFMPI, ano pa ang masasabi nyo bilang kayo ay kaanib nito? Tunahin natin si Founder Ingo. Christopher Ingo, yan. Magandang gabi, Chairman. Bilang founder ng UTPG, ang UTPG mulat sa poll, ang ginagawa ng UTPG is tumulong at makatulong.
Yes. Ang example nito nung nakaraang Batangas, nung ano namin, halos ang grupo namin apat na beses bumalik sa Taal para magbigay ng tulong. So like damit, pagkain, tubig, kahit mga tsinelas. So bilang kaanib ng CFMPI, gagawin namin yung aming makakaya para suportahan yung mga ginagawa nyo. Kasi kaya naman nabuo yung grupo na to, hindi lang naman para sa sarili namin. So nabuo yung grupo na to, hindi lang yung pagkainteresan. Bilang founder ng UTPG, ang ninanais namin dapat makatulong kami sa kapwa namin, lalo na sa nangangailangan. Yun talaga, hindi yung kaya ako bumuo ng grupo para magkapera ako, hindi ganon. So marami kasing mga group founder dito. Hindi ko naman nila lahat, hindi ko mini-mention yung mga grupo na pinanggalingan ko dati. Napakadami na akong pinanggalingan ng grupo. So, hindi ko na babanggitin yun. So, nabuo yung grupo nila para pagkakitaan. So, yan ang itatatak ko sa lahat ng mga members ko, sa mga officers ko. Bilang founder ng UTPG is, kailangan nating hindi tayo lamangan yung mga members natin. Hindi po pwedeng ganun dahil kung lalamangan natin sila, parang hindi maganda. Di ba? So, kaya dapat yung UTPG ay nabuo para tumulong at hindi pagkakitaan. Dapat Okay? Diyos una, bayan, pamilya. tapos pamilya. Okay, very Yun ang good. Tama. Tsaka sumasaludo kami sa iyo, Chairman. Dati nung hindi pa kita kilala, napapanood lang kita sa mga Facebook Live. So ngayon, isang karangalan na karap na kita at kausap na kita ngayon. Amen. Okay, so praise the Lord at pinagtagpo yung grupo namin tsaka ikaw para siguro lumawak pa yung natin, yung pagsasama at makatulong. Kasi isa lang naman tayo ng prinsipyo. Yes. Is makatulong. Nakikita ko yun dati pag nagla-live ka. Sabi ko, okay tong ako, sino kaya to? Lagi kong nakikita sa live. So nung nakita namin na ganun pala, parang wow. Parang ito rin yung grupo namin na gusto rin tumulong. Hindi lang sa Taal Chairman kami pupunta. Yung mga street children, nagpapakain din kami. Sa mga orphanage, nagpapakain din kami. Very good. So, ang dami namin nagawa na sa loob ng 1 taon kalahati. Ang dami na namin nagawa. So, bilang founder ng UTPG, kasama yung mga president namin, si Cyrus, si Christopher Paparon, tsaka si Ma'am Anita, Banggitin mo Vice lahat President. para hindi Tapos si Kobe Perey. Yan, yung mga admin namin. Si Ray Rabago. Yan. Yan. Binabati ko, shout out. Si Anita Scheider, si Ma'am Rose, yan. si Ma'am Balumar, secretary namin. Okay, yung mga advisor namin, si Orly. Lahat ng mga admin at saka officers, sila Tres, yan ang mga namin, mga giting, mga sipag, yung Tres Marias namin. So lahat ng admin and officers ng UTPG ay binabati ko kayo at mabuhay ang UTPG. Okay, thank you very much, Founder Christopher Go. Ito naman yung ating founder ng bilang kasapi ng Community Force Multiplies Purpose Incorporated. Pupulo na naman ako. Ano ba yung nakita mong natulong bilang affiliated o partner ng CFMPI at nagawa ninyo pa? Ito bilang mga transport, di ba? Transport naman yung sa GOP. Affiliated kami kay Chairman Willie sa CFMPI. Hindi lang pag-travel, hindi lang pagbabiyahe, dapat po tumulong din sa kapwa-tao. Okay. Tama. Tulong-tulong kami. Huwag natin pag-isipan yung naitulong mo, ganito, ganyan, di ba? Dapat lahat, kung kusa kang tutulong, dapat itulong mo. Hindi yung pag-iisipan mo pa. Di ba? Tama ba, Chairman? Wala kang dapat isumbat. Yes, tama Okay. po. Kasi kusang loob mo yan tinutulong sa kapwa-tao O batiin mo lahat ng mga officer mo para hindi magtampo. Shoutout naman dyan sa mga night riders ng transport, especially kay Sir Luis Aldana, kay Sir J. Robles, kay Sir Saldi, Yan. kay Ma'am Cathy, yung driver ng Grab. Babae pa yun masipag na Babae, driver. sipag. Yun. Sa mga admin ko sa GUP, hindi ko na kayo isa-isahin kasi marami kayo eh. Officer Mga lang. members. Dami nun. Marami kasi kayo mga officer ng Okay. GUP. Okay. Tapos, kay Rick Dimano, hello. Bumababay ka pa. Bishop! At saka yung
teka. Umahabol pa. Sige, sige. Mga team leader ng CFMPI na nagpapa-shoutout, si Ma'am Ann, si Sir Jules, si Sir Terry Boy, si Dami, Sir Dante, yung mga nang-okray sa akin kagabi. Hello! Okay, nakaraos ka din, ha? Oo, nakaraos ka din. Bishop, baka meron ka pang gustong batiin at sabihin na paalaala para sa ating mga mamayang Pilipino. Okay, shoutout na lang tayo. Sige, sige. Okay, shoutout sa buong Save Church family at kay Pastor TG Alpelo, kay Pastor Rodmar, sa kanyang asawa, si Jubel, si Pastor Rachel, at saka si Pastor Lawrence, tsaka yung kanyang asawa si Jinky, tsaka sa aking mga anak dyan nasa baba naghihintay sa Shakey's. Nandiyan sa mga kumakain sila. God bless sa inyong lahat. Okay, so maraming salamat, ha. Ating pong, siyempre, batiin din natin na para hindi magtampo ang lahat ng mga transport group na affiliated sa CFMPI, ha, yung CFMPI Nights. Andiyan natin, nanonood ata si kanilang founder president nila, si Eman Gasanggi, si Alexander Gonzaga, yung ano pa ba? Cavite, Leia Flights. Okay, Leia Flights Transport, nandiyan si Leia Mecenas, at ang iba pa, ano pa ba, ang mga transport group natin, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig lagi sa Pilipinas May Pag-asa pa. Itong mga pinag-uusapan natin dito, kwentuhan, siyempre kung ano nangyayari, ano pwede na may tulong natin, ano pwede na may share natin. Ganun talaga. Ang ating konsepto, paano magkaroon ng tunay na pag-asa ang bansa sa pamamagitan ng mga tulong ng mga mamamayang Pilipino. No, dapat lahat nire-recognize eh. Maliit ka, ikaw mayaman ka, mahirap ka, malaking organisasyon, maliit na organisasyon, dapat nire-recognize yan, no? So, ang ating hangarin dito ay mabuksan ang maraming kaisipan ng tao na mahalin ang bansa, no? Mahalin ang bansa. No, laging manalangin ang bansa ay patuloy na protektahan ng lalo na ngayon nangyayari ngayon na akala ko tapos na eh. Akala ko tapos na yung lockdown yan, yung GCQ tapos medyo pumutok na naman sa Facebook, kumalat na naman yung GCQ na yan. At ang iba nagtatanong na, bakit magkakaroon ba ng ano, baka lockdown na naman tayo, ganito, natatakot na naman, no, ang mga taong bayan. So, paalala ko lang, no, na huwag kayong mag-alala. Mabait naman ang ating Pangulong Duterte at nauna at naiintindihan niya siya gagawa ng paraan na hindi na maulit yung lockdown na yan. Ang ating lang paalala, maging maging masunurin din kayo na mga, lalo diyan sa mga lugar na talagang critical, mga lugar na talagang pinagbabawalan yung maraming pagtitipon. Sumunod lang kayo sa protocol. Wala naman na mawawala sa inyo, okay? And paalala ko rin doon sa mga Grab riders ng motorcycle, no, na yung mga naghahatid ng food, anong tawag diyan? Grab food. Grab food ba yun? Grab food riders. Huwag kayo basta-basta na maniniwala sa mga tumatawag at umu-order sa inyo. Ang dami ko nang nakita sa Facebook, sa social media, na umiiyak ang mga Grab food hindi binabayaran. Fake booking. Yung mga fake booking. Yung tinatawag na fake booking. May fake booking ba sa Meron chairman. May fake booking din, no? Meron po. Marami. Manawagan po tayo, no, sa ating mga ahensya ng gobyerno kung saan man ito dapat idulog, na ito mga tumatawag na to dapat mabigyan ng parusa. No, kawawa naman yung mga Grab food. Tama. Sipin mo, may 2.5, may 3.5. Ilang linggo nilang pag-iipunan, tapos lolokohin mo lang. No? Kayong mga manloloko dyan, no? Wala kayong magawa sa buhay, kakarmahin kayo kasama ang pamilya ninyo. Alam nyo ba yon? No? Aanihin ang pamilya nyo yan. Pangalawa, ito pa. Talaga to, menso, alam mo, minsan talagang nakakainis eh. Itong mga online seller na to, hindi ko naman nilalahat. Hindi ko nilalahat, no? Itong mga online seller nito, karamihan mga ewan, o order ka, in-order mo si Gabi Concepcion, dumating si Palito, ano ka ba? Ang daming nagreklamo, pati ako, dinali ninyo, ang ganda-ganda ng order ko. Ang order ko, balat na sapatos,
1,500 ang presyo. Ang ganda-ganda doon sa tawag dito, sa pinupost ninyo. Pagkatapos pagdating doon sa bahay, pambira yung tagwa 150 na sapatos na dumating, kulay puti. Ano ba yan? Ha? Kawawa ang mga driver, yung mga nagdadala. Riders. Oh, mga riders. Sir, hindi po kami may kasalanan dyan. Ano lang kami. So, aking inihiling sa mga company ng mga riders, yung mga courier ba yan? Oh, Korea. Courier. Oo. Huwag kayo tanggap ng mga nagpapadala, mga online. Double No? check. Hindi ko nilalahat. May mga online talaga na tapat, ha? May tapat. Karamihan mga, nako, makikita mo sa Facebook, oh. Ha? Talagang nilalive nila, binubuksan nila. May ang misis ko, umorder ng, yung pang-exercise, anong tawag dyan? Yung malaki. Dumating, ganito kaliit lang, oh. Ganito kaliit. Ang gaan pa. Paano makakapag-exercise? Asawa ko dyan. Ha? Treadmill ba yun? Treadmill? Treadmill nga. Ang bira, sabi ko, ano ba ito? Kaya nananawagan po tayo. Please lang po, mga manluloko dyan, mga online seller, ha? Mayroon din kayong oras at panahon na mga manluloko talaga kayo. Naalala ko tuloy yung bata na umorder ng laptop, dumating, puro bato. Ha? Okay, amin pong hinihiling, muli, mga kababayan, no, kung mayroon naman kayong bibilin, sa mall na kayo pumunta, no, kasi karamihan sa online seller, sorry po hindi ko ayun nilalahat, pero karamihan, mga manluloko, mga manluloko yan, please, no, aking lahat ng mga naaabot ng aking tinig, itigil nyo na ang online na yan. Baka mamaya, dyan pa kayo madismaya, matrauma kayo, ma-stress kayo, no? Dahil dyan sa mga manluloko. Okay, so muli, maraming salamat, Police Colonel Luisito Bolivar. Siya po ay naka-assign sa Directorate Plans and Programs, no, sa Camp Rami. Thank you very much, sir. Kahit paano, kahit pagod ka, nakita ko talagang pagod na pagod ka. No? Binigyan mo ako ng time, nag-uusap lang tayo patungkol doon sa mga nangyayari na dapat bigyan ng lunas ang krimen na nangyayari sa ating bayan. Thank you very much, sir. At ganoon din kay Bishop James Cruz. Alam nyo, si Bishop, pag Sunday, busy yan. No? At family day niya. Pero pinagbigyan niya ako, nandito, palakpakan natin si Bishop. Wala ba? Yan. Okay, thank you very much, Bishop. Next time. Ganon din sa ating dalawang masisipag na transport founder na sana ay makapagserbisyo ko sa bayan ng maayos. Lahat ng mga pasahero nyo ay mabigyan nyo ng pagkakataon na kung saan maihatid ng maayos, tama. Yun ang hinihiling natin, no? Yung mga nanloloko rin, ng mga tab dito. Fake booking. Fake booking. Tumigil na rin kayo. Pambira naman kayo. Wala kayong mga awa o patas sa tatrabaho. Parehas. Tapos kayo lolokohin ninyo. Okay? So maraming salamat. Founder Christopher Ingo ng UTPG. Thank you, Chairman. Ng JUP. Maraming salamat, Okay. Chairman. Muli, ito po si Bishop Willie Ricablanca Jr., the National President, Founding Chairman of Community Force Mobilized for Peace Incorporated and Pastors Association for the Restoration and Transformation Incorporated. Sa susunod na linggo, magkita-kita tayo. Mabuhay ang Pilipinas! May pag-asa pa. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo.